Di ba kayo makain? Di ba? Wala, nilipas din yan. Ano? Taga-tutunan mo is. Wow! Sosyal? Ano, singles? Sige nga, taas ang kamay ng gusto ko balik! Promise! Next one! Next one out! Good! Talaga? Hoy, mga ganito! Sisingin ko! I love you! Mag-iingat kayo sa mabuhay, ha? Ay! Tandaan ninyo yung mga ako ninyo. Sisingin ko. Promise. Mag-iingat po kayo. Iawa ang Diyos. Makakaralas tayo. Pagpalain nawa kayo ng buong mga. Manila! That works. Thank you. A few moments later. So yun mga kababayan, sila nanay kanina habang nagsalita si Yorme. Pansin ko na sobrang saya nyo, tuwang-tuwa. Kasi kung mabait ko, yan nagsusupply sa amin kahit yung lockdown, siya pa rin. Hindi namin siya papalitan. Basta sa amin sa 180, magaling siya kasi dala siya ng chairman namin. Taga saan kayo, Nay? Gagalang Agagalangin Tondo. 180, chairman nyo ka, Ibarra. So ayan, tuwang-tuwa kayo kanina sa speech ni Yorme. Hindi kayo naboringan kay Yorme. Masaya nga. Iba talaga pag si Yorme magsalita, no? Kasi galing sa mahirap. Kuhang-kuha niya yung tao talaga. Gusto ko, bumalik siya. Ayan, thank you na yan. Salamat. Salamat po. Ang Batang Maynila, Yorme Isko Moreno! Mabubuhay mo. Hi! Hello! Naku, taas ka kamay, taas ka kamay, mag-ingat! Yan, gising na. Ako, kamusta po kayo? Salamat sa Diyos. At maraming salamat dahil tinuloy ninyo ang aming panyaya. Thank you very much. Bakit alam ko na may mga gawain kayo sa kanya-kanyang bahay. In fact, malamang yung pagkakabaguan ng kaldero sa bahay. Walang nagsabi. Kaya, thank you very much. At mga nanay ko, mga tatay ko, mga lulong ko, lumanakad kayo. Hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Dahil kasi alam naman ng tao, kapag nagahalalan, yung mga politiko, nagkakaaway. Yung magkakapit-bahay, away. Pagtapos ng halalan, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakapit-bahay, nagkakaaway pa rin. Nagsisimang utang pa rin. Iyo ba? Kaya, umanakad kayo dahil mabigat po ang kalubilin ko sa iyong choice. Ang sabi ko sa kanila, dapat umayos kayo. Yung tao, binigyan kayo ng oras. Huwag mo sasayangin. Kung kayo ay kakandidato, sabihin na lang kung first time ninyo kung ano ang inyong gagawin. Kung kayo naman, re-electionista, sabi ko, sabihin na lang kung ano ang ginawa ninyo sa loob ng 3 taon. Then let the people decide. Tama ba? Kumusta kayo? Mabuti naman, ha? E di salamat sa Diyos. Bakit po? Tingnan ninyo. Ilang taon pa
kondisyon ng COVID-19. Hirap-hirap tayo psychologically, economically, emotionally. In fact, ang kalokohan, kahit sa loob ng bahay, natatakot tayo. Yung mga tali sa buhay, mga chinan, ay COVID, may COVID, may COVID. Tama ho ba? Kaya ano man ang ating pinagdaanan na hirap, at ano man ang ating hirap na pinagdadaanan ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayo ng lahat. Dahil habang buhay, may pag-asa. Nay, ay magkala, basta tayo, chill-chill lang tayo dito. Good vibes lang tayo. Matanong ko kayo, bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor? Meron namang mayor na nakaupo. Hindi kasi nangangamba ako, nag-aalala ako. Bakit? Dahil yung mga nakaupo na yan, alaga ko po yan. Malapit po sa akin yan. Inaruga ko yan. Dala na pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Tayo naman mga Pilipino, hindi lang nakatundo. Bilang Pilipino, isa sa tinatapos natin nito na kaugalian sa buong mundo ay ang pagtanaw ng utang na loob. At ang utang na loob, wala katapusang bayaran. Tama mali? Bilang pagtanaw ng utang na loob. Yung hindi na kami ni Boss Danny, sa tulong natin lahat, nabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang mga anak. Tingnan natin ha. Una, Philip Lacuna. Tama mali? Dennis Lacuna. Nakaupo? Lay Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo? Si ate. Ilan sila?